Kung ako'y abogado, sasabihin kong wala ng kasong sasagutin matapos ang pelikulang ito. At kailangan kong sabihin sa inyo, halos imposible at talagang hindi patas na ilagay ako pagkatapos ni Shalva. Walang makakakumpetensya kay Shalva. Pero gagawin ko ang aking makakaya sa napakalimitadong oras. Gusto kong pag-usapan ng lugar para bigyan kayo ng ideya tungkol sa tunay na papel ng agham at teknolohiya sa seguridad ng Israel na yon at lalo na sa digmaan, lalo na sa dalawang yugto ng digmaan. Am Kelavi, 1 taon na ang nakalipas at siya syagat haari. 4 na buwan na ang nakalipas, ang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Una, Israel laban sa Iran. Sa ikalawang yugto, Estados Unidos at Israel laban sa Iran, pero mapufocus ako sa Israel. At gusto kong magsimula. Sa totoo, hindi ako magbubunyag ng sikreto o misteryo. Dramatikong dadagdagan ko pa ang mga misteryo. Gusto kong simulan sa isang napaka-espesyal at di ka panipaniwalang liham na natanggap namin sa Rafael Defense Systems at Rafael Management mula kay General Omer Tischler, ang kumander ng hukbong himpapawid ng Israel, isang araw matapos ang digmaan laban sa Iran, at babanggitin ko lang ang huling bahagi ng pambihirang liham na ito. At ang mas malaga pa ay hindi ang mafriasyam. Ang mas mahalaga pa ay hindi lang ang huling pangungusap, kundi ang huling salita ng kanyang liham para kay ang Rafael Defense System. Ganito ang nakasaad. Ang commander ng hukbong himpapawid ng Israel, si General Tischler, ay sumulat sa amin ng ganito. Bilang pangwakas, gusto kong muling bigyang diin na kung wala si Rafael, hindi namin ito magagawa. Gitling. Magagawa sana namin. Wala. Tandang padamdam. Talagang nakakagulat ito. Hindi niya sinabi na mas kaunti lang sanang magagawa namin. Kailangan naming gumamit ng ibang kagamitan, ibang uri ng Israeli o Amerikanong kagamitan. Mas matatagalan yon. Mawawalan kami ng ilang eroplano. Eroplano! Kung wala ang mga depensa ng Rafael, wala sana kaming magawa. Napakahirap para sa commander ng Israeli Air Force na aminin, at sa totoo lang, mahusay nilang pinatakbo ito, pero aminin na ang pangunahing papel dito ay ang agham at teknolohiyang ibinigay ng Rafael. Sa digmaang ito, magfo-focus ako kay Ahemkel Amkelavion sa unang laban kontra Iran. Pero halos pareho lang ito sa ikalawang laban. May 4 na yugto ang digmaan ayon sa amin. At ito ay talagang isang bagong panahon at bagong uri ng digmaan sa lupa. Digmaan sa lupa. Digmaan sa lupa. Pandaigdigang kasaysayan ng mga armadong labanan. Ang unang yugto, 10 tumagal ito ng eksaktong 10 segundo. Ibig kong sabihin, inihanda ito ng matagal, pero 10 segundo lang para gumana. Ang ikalawang yugto ay tumagal ng 36 na oras. Ang ikalawang yugto ay tumagal ng 36 na oras. Parehong pambihira at walang kapantay ang dalawang yugto sa kasaysayan ng armadong labanan sa mundo. Ang ikatlo at ika-4 na yugto ay tumagal ng 12 araw noon at 40 araw naman na yon. Ano ang unang yugto? Ang pambungad na atake na tumagal ng eksaktong 10 segundo. Sa pambungad na atake, 1 buwan, 1 taon na ang nakalipas, sa Amkelavi, nagawa naming pumatay. Lahat, hindi ilan, lahat ng pinakamataas na commander. At ang mga pangunahing pinuno ng seguridad ng Iran. Lahat sila.
Ang hepe ng kawani ng hukbo, ang hepe ng kawani ng Revolutionary Guard dahil may dalawa silang magkaibang hukbo. Ang commander ng Air Force, ang kinatawan ng commander ng Air Force, ang commander ng Air Defense System, ang commander ng Ballistic Missiles Command, ang commander ng pinuno ng intelihensya. Muli, bawat pagkakataon ay dalawa. Ang ministro ng depensa ng Iran, nandun, isa lang siya, ang kanyang punong tagapayo at 14 na nangunggunang siyentipiko na nagtatrabaho sa pagbuo ng nuclear bomb. Iyon ay 1 taon na ang nakalipas. Maraming tao. At sa totoo lang, lahat sila ay naharang sa unang 10 segundo. Napakahalaga nito at hindi lahat sa kanila ay nasa Tehran. Ang ilan sa mga 40 o 50 katao ay natutulog sa Tehran, ang iba naman ay nasa ibang mga lungsod. 2:30 na ng madaling araw noon. Ang ilan sa kanila tulad ng kumander ng hukbong himpapawid ng Iran ay nasa bunker sa punong himpila ng hukbong himpapawid ng Iran. Kaya't sila ay nasa iba't ibang lungsod at iba't ibang compound sa malawak na bansang ito, ang Iran. At silang lahat ay na intercept sa unang ilang segundo. Napakahalaga nito dahil kung magkakaroon ng pagitan kahit ilang minuto lang, may ilan sa kanila na makakatakas. Kaya napakahalaga talaga nito. Ang dami talagang nagsasabi na ang ganda nito. Alam mo yon, napaka-impressive ng intelligence na nagawa. Kasi paano nga ba natin nalaman? Eksaktong 2:30 ng madaling araw, mga 40 o 50 tao, kung saan lahat ay nananatili. Hindi lang kung anong lungsod, kung anong gusali. Minsan, pati kung anong kwarto sa apartment, o kung anong bintana, o kung anong bahagi ng underground bunker. Maganda ito mula sa pananaw ng intelihensya, pero mas malaki pa ang misteryo. Hindi ko ibibigay ang totoong mga numero, pero ayon sa Wikipedia nabasa ko, yon, ang pambungad na atake, itong surpresang atake, ay isinagawa ng 200 eroplanong Israeli na lumipad mula Israel papuntang Iran, marami sa kanila hanggang Tehran, na 1,500 kilometro ang layo. 200 eroplano, hindi lahat ay F-35. Hindi lahat ay F-35. Hindi lahat ay stealth. Karamihan ay F-15 at F-17. Pati na rin F-35. Isa itong armada. Hindi lang 4 na eroplano, hindi lang 12 eroplano, 200 eroplano ang lumipad mula Israel at lumipad pa silangan papuntang Iran. Kinailangan nilang tumawid sa ilang bansa, sa Jordan, Syria, Iraq, Kuwait at mga bansa sa Gulpo. Pagkatapos, narating nila ang hangganan ng Iran at mayroon pa silang 800 kilometro na kailangan tahakin ng karamihan sa kanila para marating ang lugar ng Tehran. Mataas ang pagbabantay ng mga Iranian. Lahat ng radar ay nakatutok at lahat ng sensor ay nakaharap sa Iraq at sa Gulpo. Inaasahan nila na maaring may gawin ng Israel at malamang kung may gagawin ng Israel, ito ay sa kalagitnaan ng gabi. 200 eroplano. Wala silang nakita. Wala silang nakita kahit isang eroplano noong papalapit kami sa kanila at pati na rin noong ang mga eroplano ay nasa ibabaw na ng Iran. Lahat ay bukas. Wala silang nakita. Wala talaga. Ang mga eroplano ay nagpakawala ng daan-daang munisyon, long-range missiles, ballistic missiles, at gliding bombs. Wala silang nakita. Narealize lang nila na may nangyayari nang mapatay ang lahat ng 40 o 50 pinakamataas na kumander. Pati na rin ang mga siyentipiko, kaya 40 at 50 ay napatay. At narinig nila ang mga pagsabog sa buong Tehran at sa buong Iran. May kakaibang nangyari nung gabi niyon. Wala akong alam na kaparehong halimbawa na 200 eroplanong lumilipad at inaasahan mong dadaan sila sa ibabaw mo. At matagal talaga yon.
1 oras at kalahati ang biyahe mula dito papuntang Iran o Tehran. Matagal yon. Nakita ko lahat ng eroplano sa itaas ko. Ang mga eroplano sa itaas ng aking balkonahe sa Jerusalem. Napapansin ko ang mga eroplano nang mag-take off sila. Pero sila ay talagang nabulad nung gabing yon hanggang sa unang pag-atake. Kung paano namin ito nagawa, hindi ko na ipapaliwanag dahil kulang ang oras ko. Minsan, maganda rin na limitado ang oras. Pero alam nyo, maintindihan nyo na may malaking misteryo dito. Sa totoo lang, para lang ihambing sa ibang bansa, sa isang tunay na superpower, ang Israel ay hindi tunay na superpower. Ang Israel ay hindi tunay na superpower. Ang Israel ay hindi superpower. Isa lang tayong maliit na estadong Hudyo na maraming kahinaan. Walang estratehikong lalim. Maliit ang teritoryo, mahirap ang hangganan, at 9 o 10 milyon lang ang populasyon natin. Pero ang Rusya ay isang tunay na superpower. Ang Rusya ay isang tunay na superpower. 4 na taon nang sinusubukan ng Rusya napatayin si Zelensky at ang kanyang mga pangunahing komandante. At ang Kiev ay mas malapit sa Rusya o sa Belgorod, Rusya, na bahagi ng himpilan militar ng Rusya kaysa sa Tehran. 120 kilometro lang ito mula sa Kiev. Sa 4 na taon, hindi napatay ng Rusya kahit isang mataas na komandante, Zelensky, Defense Minister o Chief of Staff ng Ukraine. Napatay namin lahat ng mataas na leader ng hukbong Irani at Revolutionary Guard. Hindi lang minsan, kundi 2 beses. Dahil inulit namin ito makalipas ang 8 buwan sa isang kamanghamanghang yugto na nailantad na rin kami. Ang susunod na kamanghamanghang yugto ay ang pagkamit na yung nailantad na kami, kailangan naming makamit agad. Kailangan naming makamit agad. Kontrol sa impapawid sa Iran at sa Tehran muli. 1,500 kilometro dito upang magawa naming umatake ng eksakto at may maraming bala, lahat ng nuclear sites at lahat ng mga pabrika ng industriya ng depensa at lahat ng industriya ng depensa ng Iran. Kaya napakahalaga ngayon, pagkatapos magsimula ang digmaan, na agad naming makuha ang kataasan sa impapawid. Tinutangkang makuha ng Rusya ang kontrol sa impapawid laban sa Kiev, na 100 kilometro mula sa hangganan. Sa 4 na taon, hindi nila nakuha ang kataasan sa himpapawid. Sinabi ng Estados Unidos na kung makukuha namin ang kataasan sa himpapawid laban sa Iran, maaring abutin ito ng ilang buwan. Kung Kaya sa Amkil si Amkelavitz ay inabot ng 36 na oras. At pagkatapos ng 36 na oras, hindi na namin kailangang magtago. At hindi na rin namin kailangang maging lihim sa aming mga eroplano. Dahil lahat ng industriya ng depensa ng Iran ay alinman na sira o tuluyang napadalisa. Ginamit namin noon ang 12 araw at ngayon 40 araw kasama ang mga kaalyadong Amerikano para sirain ang depensa at ipagtanggol ang sarili. Hindi ko na palalawigin pa tungkol dito. Gusto kong tapusin ito sa pagsasabi sa inyo na ito ay. Ang nangyari dito, talagang kahanga-hanga ito at may ilang mga bagay na walang kapantay na tayo ang sumusulat ng bagong kasaysayan ng digmaan, lalo na sa labanan sa pagitan natin at ng Iran. Una, kadalasan sa panahon ng bigmaan, kapag nagtagumpay kang talunin ng iyong mga kaaway, minsan pinapatay mo ang mga leader at mga commander ng depensa ng kabilang panig upang tapusin ang digmaan. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng tao sa 3,500 taon ng naitalang kasaysayan ng tao at armadong labanan. Unang beses na pinatay ng isang panig ang lahat. Ang mga kumander, ang mga pinakamataas na kumander ng kabilang panig, hindi sa pagtatapos ng labanan, kundi sa mga unang segundo ng labanan. Hindi pa ito nangyari noon. Ito ay isang bagay na talagang bago. At ito ay naging posible gaya ng isinulat sa atin ni General Tischler dahil lamang sa agham at teknolohiya. Sabi niya, kung wala ang kumpanyang Rafael, wala tayong magagawa. Ito ang unang beses na ang Israel at Iran ay sangkot
Hindi lang tulad ng operasyon sa Entebbe. Sa loob ng 12 araw at pagkatapos ay 40 araw din. Pero pag-usapan natin ang 12 araw, nagpalitan kami ng putok sa loob ng 12 araw at pagkatapos ay 40 araw din. Pero pag-usapan natin ang 12 araw, nagpalitan kami ng putok sa isa-isa. Nagpapalipad sila ng ballistic missile, cruise missile, at long-range drone patungo sa amin. Na-intercept namin ang 96 o 97% ng mga iyon at tinatamaan namin sila sa maraming bansa na hindi naman kasali sa labanan. Ito ay sa ibabaw ng Syria, Lebanon, Jordan, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, mga bansa sa Gulf, Qatar, lahat ng iyon. Ang palitang ito, ang digmaan na ito ay naganap sa ibabaw ng ilang bansa na hindi naman kasali sa digmaan, lalo na hindi sa Amkilabe. Unang beses sa kasaysayan na nangyari ang ganitong bagay. Ng digmaan, lalo na hindi sa Amkilabe. Unang beses sa kasaysayan nangyari. Unang beses sa kasaysayan. Na isang panig ay nakakamit ng kataas-taasang kapangyarihan sa himpapawid. Hindi sa mismong paligid o kalapitan nito, kundi sa napakalalayong distansya. Napakabilis, alos sagad-agad. Kaya gusto kong tapusin. At alam mo na, dagdagan pang misteryo. May nangyari talaga dito. Ang commander ng Israeli Air Force, hindi madali para sa kanya na magsulat ng isang bagay tulad ng magsulat ng salitang wala. Kung wala ka, wala kaming nagawa. Itong napakalinaw, mapagpasyang, at napakahalagang tagumpay laban sa Iran ay nakamit pangunahing sa kabila ng respeto sa mga piloto, Air Force at intelligence personnel. Ito ay nakamit. Ito ay pangunahing nakamit dahil sa Israel at lalo na kay Rafael, pero pati na rin sa iba pang mga entidad sa Israel, sa ating siyentipiko at technological na kalamangan. Masasabi ko sa iyo na ngayon kaya nating gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang bansa, kahit ng mga dakilang superpower sa mundo, ay kayang makipagkumpetensya na mahalaga. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng ating alyansa sa Estados Unidos dahil gaya ng lagi kong binibigyang diin ko sa mga Amerikano na alam natin kung sino ang higante at duwende. Hindi tayo nalilito. Alam ba natin kung sino ang higante at ang kalapate? Pero minsan, ang kalapati ay maaaring mag-ambag din ng impormasyong paniktik, ilang teknolohiya, at ilang pambihirang pagsulong sa higante. At minsan, mas malakas ang higante at ang kalapati kapag magkasama sila kaysa kung mag-isa lang sila. Maraming salamat. Hangad ko ang pinakamabuti para sa inyo.